Sino-sino ba ang mapupunta sa impyerno? Alam nyo, dapat talagang seryosohin natin mabuti ang tungkol sa impyerno eh. Dahil ang impyerno ay buhay na walang katapusan. Ang buhay sa impyerno ay buhay na walang hanggan. At sinusunog kang hindi namamatay. Kapag dito po napunta ang tao, there's no second chance. Ang pag-asa mo lang ay yung bago ka mapunta dito. Pero kapag napunta ka na dito, wala ka ng second chance. At nilinaw po yan ng ating Panginoong Jesus doon po sa kanyang teaching about the Lazarus and the rich man, na kapag ang tao ay pumunta na sa impyerno, ay wala na pong bawian. Okay? Wala na pong kandila, wala na pong pamisa, wala na pong paulit-ulit na dasal, wala na pong misang espesyal, wala pong misang regular, at wala pong misa na paulit-ulit. Para ang kaluluwa mo ay mag-stop over muna sa purgatorio. Tapos diretso ang flight ng kaluluwa mo papuntang langit. Wala pong ganon. At wala po sa Biblia yun. Kaya kapag napunta ka sa impyerno, wala na pong bawian. Kaya sobrang seryoso ng topic na ito, more than you can imagine. So ang tanong, para kanino ba ginawa ang impyerno? Sabi ko kasi ng Biblia, ang impyerno ay ginawa para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Linawin natin nilikha ng Diyos ang impyerno para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. And let me show the scripture. Sa Mateo 25:41, sabi rito, lumayo kayo sa harapan ko. Sinusumpa ko kayo sa apoy na hindi namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. So maliwanag po mula sa labi ng ating Panginoong Hesukristo sa pagtuturo na ito na ang impyerno ay hinihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Alam nyo, ayaw po ng Diyos na ang tao ay mapunta sa impyerno. God does not want people to go there. Kailangan ibaon natin ito sa ating kaisipan na ayaw ng Diyos na ang tao ay mapunta sa impyerno. Again, kailangan ibaon natin ito sa ating kaisipan na ayaw ng Diyos na tayo ay mapunta sa impyerno. Hindi gusto ng Diyos na ang tao ay pumunta sa impyerno. Kapag ang tao po ay napunta sa impyerno, pinili niyang pumunta roon. Okay? Pero hindi po ang Diyos ang nag-decide na siya ay pumunta sa impyerno. Sapagkat pwede kang mag-decide para takasan ng impyerno eh. At naglaan ang Diyos ng paraan para matakasan mo ang impyerno. Sapagkat hindi po ginawa ang impyerno para sa tao. Ang sabi ko ng Bible sa 2 Peter 3 verse 9 Tagalog, sabi, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. So hindi po nais po ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Remember John 3:16, di ba? Sabi ron, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So hindi po niya minahal ang ilang tao lang, ayon sa verse na yan. So wala po siyang favoritism. Sabi dyan, for God so loved the world. So ibig sabihin, lahat po ng tao ay mahal niya at ayaw niya itong mapahamak. So ang linaw-linaw, di ba? Di ba ang sabi diyan, binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So gusto talaga ng Diyos na makarating tayo sa langit sa magitan ng tunay na pagsisisi. People will go to hell because they choose to reject God's only way to go to heaven. Okay? So ang tao po ay mapupunta lang sa impyerno dahil tinanggihan niya ang nag-iisang paraan ng Diyos para makapunta sa langit. Isa lang po kasi ang paraan ng Diyos na daan patungo sa langit eh. Ang sabi ni Jesus,
John chapter 14 verse 6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So kaya hindi po si Maria ang daan, hindi po iglesia o simbahan ang daan, hindi po pastor ang daan, hindi po obispo o santo papa ang daan, hindi po yung mga kabaitan at kabutihan natin ang daan At hindi po yung pagmi-ministry mo ang daan, at hindi po ang pagiging paladasalin ang daan. Si Jesus lang po ang daan. Sabi diyan, Jesus the only way to heaven. Sabi sa Bible din, sa Gawa 4:12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So ang linaw po sa verse na yan, wala daw pong pangalan sa silong ng langit para maligtas ang tao maliban lang sa pangalan ni Jesus. So again, ang tao ay mapupunta lang sa impyerno dahil pinili lang niyang tanggihan ang nag-iisang paraan ng Diyos para makapunta sa langit. Okay, so sino-sino ba ang mapupunta sa impyerno? So yun po yung tanong natin, Pag-usapan po muna natin kung ano po yung pananaw ng religion. At sa part 2, yung pananaw naman po ng Biblia, So again, sino-sino po ba yung mapupunta sa impyerno? Ayon po sa relihiyon, ang papunta sa impyerno ay yung mga makasalanan. Okay? So again, all sinners will go to hell. Yan po ay common na maririnig mo sa mga ibang pastor, mga pari, mga ministro, at ilang Bible teacher na you will go to hell if you commit sin. O diba? Kung ito po ay totoo, lahat tayo ay mapupunta sa impyerno dahil lahat po tayo ay makasalanan. Inuulit ko, kung ito po ay totoo, lahat po tayo ay mapupunta sa impyerno dahil lahat po tayo ay makasalanan. Pero yan po ang sinasabi ng karamihan Pero hindi naman lahat hindi naman lahat. Pero karamihan sa mga pastor, obispo, ministro, ebangelista at majority ng mga nagtuturo ng Biblia na ang mga makasalanan ay pupunta sa impyerno. Kapag ikaw ay pumunta sa simbahan nila at ikaw ay makasalanan, di ka pa nakakaupo. Inuhusgahan ka na kaagad. Hallelujah. At nung umupo ka, lalong tumindi ang panghusga. Kaya hindi pa nag-iinit ang puwet mo sa upuan, umalis ka na. Sapagkat feeling mo ay hindi ka katanggap-tanggap sapagkat naroon lang sa simbahan ay mga banal. At ikaw na makasalanan ay hindi karapat-dapat. At sinasabi ng mga pastor sino mapupunta sa impyerno? Ikaw babaero. Mga lasinggero. Mga bakla, pupunta ng impyerno yan. Mga tomboy. Mga sugarol. Yung mga hindi umaattend ng church. Yung mga makasanlibutan. So ano nga naman ang pag-asa mo maligtas kung ang lahat ng makasalanan ay pupunta ng impyerno? Ano ang pag-asa mo makatakas sa apoy ng impyerno kung ikaw ay makasalanan? So bago tayo humusga sa mga makasalanan, ang tanong, paano ba tayo naging makasalanan? Yun ang tanong Di ba? Paano ba tayo naging makasalanan? How did we become sinners? Di ba? Ito po ba ay ating nagawa o dahil sa nagawa ni Adan? So you have two choices. Tayo po ba ay nakagawa ng kasalanan, kaya tayo ay naging makasalanan, at dahil dito pupunta tayo sa impyerno? O tayo po ay makasalanan na kahit wala ka pang nagawang kasalanan, kaya pupunta ka sa impyerno, hindi dahil sa nagawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Adan. Wow, pupunta ka sa impyerno dahil sa nagawa ni Adan? Mga kapatid, kahit sa hustisya ng lipunan, hindi po ito matatanggap. Sapagkat hindi ka pwedeng makulong sa kasalanang hindi mo ginawa. At hindi ka pwedeng makulong sa kasalanang ginawa din ng iba. At hindi ka pwedeng pagbayarin ng Diyos sa kasalanang hindi mo nagawa. Ito po ay itinago sa atin ng religion at pinipilit na iniaatang sa atin, sinisisi sa atin, at ikinakarga sa atin ang matinding pananagutan tungkol po sa ating mga kasalanan. Gayong sa totoo lang, tayo po ay makasalanan bago ka pa nakagawa ng kasalanan. Hindi ka po makasalanan dahil nakagawa ka po ng kasalanan. Hindi po. Yun ang turo ng religion na iniaatang sa iyo ang pananagutan dahil ikaw ay nakagawa ng kasalanan. Kaya ikaw ay makasalanan.
Edwin, nasa Biblia ba yung sinasabi mo? Sabi sa Biblia, no? Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, which is si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. So yan po ay sinabi sa Romans chapter 5 verse 12. So ang linaw-linaw at malinaw pa sa tirik na araw na kaya ka lang naging makasalanan dahil kay Adan. So bago ang tao nagkasala, ang sabi dyan, no, ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. At yan ang dahilan kung bakit ang tao ay naging makasalanan. At ang tao po ay makasalanan sapagkat ang tao po ay pinanganak na makasalanan. Ito po ang sabi ng Biblia. So nagkakasala tayo dahil ipinanganak tayong makasalanan. Naminana po natin ito kay Adan. Kumapit ito sa hibla ng ating pagkatao. Kaya ka nakakagawa ng kasalanan sapagkat nananalaytay sa iyo ang mantsa ng kasalanan mo kay Adan. So it is Adam's sin. That is why we are all sinners, sabi sa verse na yan. Kaya po you are already sinner bago ka pa nakagawa ng kasalanan. Kaya tayo nakakagawa ng kasalanan dahil ito ay resulta lamang ng ginawa ni Adan. So ang tanong, no, makatarungan bang dalhin tayo ng Diyos sa impyerno dahil lamang sa kasalanan ni Adan? Kayo nga ho sumagot, mga kapatid. Makatwiran ba? Patas ba? Meron bang katarungan na ang Diyos dadalhin ang tao sa impyerno dahil ang tao ay naging makasalanan na hindi naman niya kagagawan ni Adan? Si Adan po ang nagkasala. Tayo po ay naging makasalanan bago mo pa nagawa ang iyong first sin. Okay? Again, si Adam po ang nagkasala, tayo po ay naging makasalanan bago mo pa nagawa ang iyong first sin o ang una mong kasalanan. Ang sabi ng Biblia sa Awit chapter 51 verse 5, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. So ang linaw-linaw dyan, no? Kaya tama yung sinasabi ni Apostol Pablo na namanan natin ang ating pagiging makasalanan dahil kay Adan, na tayo ay masama na buhat pa ng isilang, makasalanan na nung tayo ay iniluwal. Kaya nga ang turo ng impyerno para sa makasalanan at ang mga tao ay pupunta sa impyerno dahil ang tao ay makasalanan ay sobrang sablay. Talagang sablay na sablay. Kasi ang ibig lang sabihin nun, lahat tayo ay pupunta sa impyerno dahil lahat tayo ay makasalanan. Kaya ang tanong no, sino po dito ang hindi makasalanan? Sino po sa atin ang hindi nagkakasala? Kasi ang sabi mo ng Bible, sa 1 John chapter 1 verse 8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. At sinabi rin sa 1 John chapter 1 verse 10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So ginagawa mong sinungaling ang Diyos kung sinasabi mong hindi ka nagkakasala at niloloko mo lang daw ang iyong sarili. Sabi ng Biblia yun di ba? Kaya ang resulta, natural na talaga sa tao ang nagkakasala. Yun ang tanggapin natin katotohanan. Tanong ko kayo, mga kapatid, natural ba sa aso ang kumakahol? Natural ba yon? O natural ba sa pusa yung nagmiyaw-miyaw? Di ba? O natural ba sa ibon ang lumilipad? Pwede mo bang sabihin sa aso na, hoy, huwag kang kahol ng kahol? Pwede ba yon? O pwede mong sabihin sa pusa, hoy, huwag kang miyaw-miyaw ng miyaw-miyaw. Pwede ba yon? O kaya, sa ibon, maglakad ka nga, huwag kang lilipad-lipad. Pwede po ba yon? Pwede ba nating pigilan ng isang natural? So, ganun din ang tao. Kung ang tao ay makasalanan, pwede ba nating sabihin sa tao na, huwag kang magkakasala? Pwede ba sabihin natin yon? Nakakalungkot. Karamihan sa mga pastor, pari, ministro at ibang mga ebanghelista ngayon, sa likod ng pulpito, lagi nilang pinapangaral sa tao na huwag magkasala. Huwag kang magsisinungaling kundi maiimpyerno ka. Huwag kang magmumura kundi maiimpyerno ka. Huwag kang manonood ng TV, sine, dahil makasanlibutan yan. Maiimpyerno ka. O kaya magsimba ka kung hindi, makakarmahin ka. Maging prayerful ka kung hindi, malalayo ka sa Diyos. O kaya huwag kang makikinig ng rock music, sa diablo yan. Kundi maiimpyerno ka. Ay nako, ang dami kong example. Meron pa nga, huwag kang iinom, kasalanan yan. Kundi maiimpyerno ka. Diba? Huwag kang maglalaro ng computer games. Ilalayo ka niyan sa Diyos.
kung hindi maiimpyerno ka. Meron pa nga, huwag kang maging bakla dahil sa Sodom at Gomora, sinunog ng Diyos sa mga bakla, baka maimpyerno ka. O kaya, huwag kang magpapatato. Kasi sabi ng Bible, alipin ka. Kaya kung magpatato ka, alipin ka ng dyablo, kaya maiimpyerno ka. O kaya, huwag kang mag-aasawa ng hindi kaanib sa iglesia, kung hindi, maiimpyerno ka. O kaya, huwag kang kakain ng dinuguan, kung hindi, maiimpyerno ka. Ganyan katindi ho yung mga mangangaral ngayon, not knowing na ang tao ay sadyang makasalanan. Buti pa nga ang Diyos nauunawaan ng tao, na ang tao ay makasalanan. Diba? Tanggap na ng Diyos na ang tao ay makasalanan. Tanggap na ng Diyos na natural sa tao ang magkasala. Kaya nga pinadala niya si Kristo ang kanyang nag-iisang anak para ipako sa krus. Nang sa ganon, patawarin na ang mga kasalanan natin, even our future sins, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Si Jesus Christ nga nakikipag-inuman Tapos yung mga alagad din niya. Basa, Lucas chapter 5 verse 30 to 32. Nagbulong-bulungan ang mga guro ng kautusan at mga Fariseo laban sa kanyang mga alagad. Sinabi nila, bakit kayo kumakain at umiinom kasama ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Tapos ano sabi ni Jesus Christ? Sa 32, jump tayo, sabi rito, hindi ako naparito upang tawagin ng mga matuwid. Ako ay naparito upang tawagin ang mga makasalanan sa pagsisisi. Di ba kayo nagtataka kung kasalanan sa Diyos ang pag-inom ng alak, bakit si Kristo ay nakikipag-inuman? I'm not justifying na maglalasing kayo, But my point is, bakit yung ibang pastor mas banal pa sa Diyos? Ang Diyos tanggap na ang tao ay makasalanan, pero ang ibang mangangaral galit na galit sa kasalanan. Pero mga pastor na ito, hindi ka naman nilalahat, Pero karamihan sa mga pastor, lakas makaahusga. No wonder kung bakit nilalangaw ang church nila dahil apakaraming bawal. Di ba? Kaya nga hindi mo pwedeng pigilan ang tao na huwag kang magkasala dahil ang tao ay makasalanan. Kahit na born again na, nagkakasala pa rin, makasalanan pa rin, walang pinagbago yun. So dahil lang tayo naging banal dahil kay Kristo, yun ang kabanalan natin. Pero yung kabanalan natin sa mabubuti nating gawa, basahan sa Diyos yun. Dahil sabi ng Biblia, dinadaya mo lang ang iyong sarili o ginagawa mong sinungaling ang Diyos kung sinasabi mong hindi ka nagkakasala. Ngayon, is it fair ba at makatarungan ba na daling ka ng Diyos sa impyerno dahil ikaw ay makasalanan? Ito po ay hindi makatarungan, kapatid. This is the height of injustice. Bakit? Victim ka. Biktima po tayo ng pagbagsak ni Adan. Hindi ka pwedeng ipadala ng Diyos sa impyerno dahil sa pasyang ginawa ni Adan. So ganito lang yan mga kapatid, God will not send you to hell because of Adam's sin. However, He will. Okay? If you choose to stay in Adam by rejecting Christ, Tagalogin natin, ang Diyos ay hindi kanya pwedeng dalhin sa impyerno dahil sa kasalanan ni Adan. Pero, pwede kang mapunta ng impyerno kung pinili mong manatili ka kay Adan by rejecting what Jesus Christ did. So, napunta tayo kay Adan, hindi by choice, kundi by chance. Okay? But, you can decide stay in Adam, or you can decide to go to Christ. So, it is your choice. People will go to hell not by chance, but by choice. Okay? Ang tao bumagsak not by chance, but by choice. Okay, listen carefully. Pinili ni Adan at Eva kainin ang bawal na bunga. Tinukso sila ng ahas, and yet they have come to the point that making decision to eat the forbidden fruit. Pinili ba nila magkasala o hindi? Siyempre, pinili nila yun. Kaya hindi ka pwedeng pumunta sa impyerno ng choice nila. Pero dahil sa ginawa po nila, lahat po tayo ay pumasok kay Adan. So, eto yun, you have a choice. Do you want to stay Adam by rejecting Christ, or stay away from Adam by receiving Christ? Pag nire-reject mo si Christ, yung ginawa niya, you are in Adam. Pero pag tinanggap mo si Kristo, you are now stay away from Adam by receiving Christ.
Biblical ba yung pinagsasabi mo, Edwin, about kay Adam and Christ? Opo, biblical po ito. Romans 5:17 to 19, sabi rito, no? Sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan, ngunit sa pamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos, ay maghahari sa buhay. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat. Linaw-linaw, no? Ang matuwid na ginawa rin ng isang tao, si Jesus yun, ano, ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Diba? Linaw? 19, sapagkat ko ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isa ring tao. So ayan, no, ebidensya ko na verse sa Bible na pinamimili ka ng Diyos para makawala ka sa impyerno. Stay in Adam by rejecting what Christ did or receiving Christ by His finished work. So ano ba yung ginawa ni Kristo? Paulit-ulit ko lang sinasabi itong verse na to, no? Hebrew 10:10. At dahil sa sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ginawang banal ni Kristo sa magitan ng minsanan at sapat na paghahandog sa kanyang sarili. Diba? At Hebrew 9:12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan, ito ay raw ay sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang hinandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. So yung dalawang verse na yun, no, puro may word na magpakailanman, di ba? Minsanan. Sabihin, once ka lang na-save and you are always saved. Yan ang sabi ng Bible eh. O ba't magagalit kayo? Sabi mo ng Bible yan eh, ba? At yun yung ginawa ni Kristo sa krus, yung pinatawad ka at ginawa kang banal forever. Ayan, no, ang linaw, forever po yan. Kapag sinabing forever means walang bawian. Forever kang pinatawad, forever kang banal, forever kang ligtas. Ganyang kadakila yung ginawa ni Kristo. Kaya kung paniniwalaan mo yan, ikaw ay maliligtas. Pero kung hindi mo paniniwalaan yan, you are rejecting Christ. Bible may sabi mo yan eh, na ikaw ay ligtas forever. Tapos sasabihin mo, nawawala ang kaligtasan, you are rejecting Christ. Kung hindi mo pininiwala na ikaw ay niligtas na ng Diyos forever, pinatawad forever, at ginawang banal forever, you are rejecting the finished work of Christ. Kaya nga kapag namatay tayo at tumarap tayo sa Diyos, hindi na tatanungin ng Diyos kung ano-ano yung mga nagawa mong kasalanan eh. Kasi ang tatanungin niya, ano ba yung ginawa mo sa kanyang anak na si Jesucristo? Tinanggap mo ba ang regalo niyang kapatawaran at kabanalan forever? O pinagdudahan mo yung kaligtasan ng ginawa niya para sa iyo? Kaya hindi na big deal sa Diyos ang kasalanan. Ang big deal sa Kanya, ano yung ginawa mo kay Kristo? Ayan, ang tatanungin sa iyo ng Diyos pag namatay ka. Kaya again, it is your choice. You have a choice. Do you want to stay in Adam by rejecting Christ? Or stay away from Adam by receiving Christ? So, may part 2 po ang series na ito, no? At ito po yung last part. Dahil religious view ang pinag-aralan natin, tingnan naman natin yung biblical view kung sino-sino po yung pupunta talaga sa impyerno. Ang mahalaga ngayon kapatid, nauunawaan mo na ang makasalanan ay hindi pupunta ng impyerno gaya ng sinasabi ng mga ibang pastor at pare. Gaya ng pinaliwanag ko kanina na ang tao ay makasalanan dahil sa kasalanan ni Adan. Kaya hindi makatarungan na daling ka ng Diyos sa impyerno na kagagawa ni Adan. Pero kung mananatili ka kay Adan by rejecting what Christ did, you will go there.